tayo po ay handa na. Tayo pong lahat ay sabay-sabay na tumayo. Let us enter His courts with thanksgiving in our hearts. Let us enter His courts with praise. And let us sing that this is the day that the Lord has made. Hallelujah. Ang lamig na po ulit, no? Makikita niyo po talaga na ang Diyos po natin ay buhay and He is working. Amen po? Kung matatandaan niyo po, few weeks ago, no? Digapaypay. Ano po? Digapunas ng pawis. But because tayo po ay nananalangin sa isang Diyos na dumidinig at tumutugon ng panalangin, malamig na pong muli. Kaya next Sunday, alam niyo na po, magdadala na po kayo ng panlamig. Amen. Hallelujah. Mabuti po ang ating Diyos. Siya po ay lagi at mananatiling tapat. Hallelujah. At yan po ay hindi magbabago. Hallelujah. May nais lang po kaming i-share sa inyo, bagamat kada linggo naman po kapag kami ay nakatayo dito. Lagi po talaga kaming may share. But siguro po this one, pinag-isipan ko po mabuti. Nung una, ako po ay nagdadalawang isip kung marapat bang i-share ko pa siya sa maraming tao because it's something po na very personal dahil something happened to me po personally. Ako po. And I was directed, instructed by the Lord na kung hindi ko ito ibabahagi, paanong maisasaysay ang katapatan ng Panginoon from generation to generation. Alam niyo po, a few months ago, ang anak ko po na si Asaph, she's 4 years old po. Na-diagnose po siya, may findings po yung kanyang pediatrician na siya po ay may asthma. Hindi naman po siyang first time inatake ng malalang ubo, pero ito po yung first time na very painful siya kasi po talagang doon sa halos 3 linggo po na siya ay sinumpong ng kanyang asthma. Nakita po talaga namin yung paghihirap ng bata. And 4 years old po, so wala pa po siyang alam yung muwang niya, yung sa tamang pag-ubo po. Alam po natin na nakakapagod po yan, no? Nakakahingal kapag ikaw ay sinusumpong ng matinding ubo. And during that time po, 4 hanggang 6 na gamot na po yung tinitake ni Asaph. For the first week po, hindi umi-epekto yung 4 na gamot, kasama na po dun yung malakas na antibiotic na may kasamang steroid. And to the point po na kapag siya ay umuubo, tinatakpan niya agad yung bibig na pinipigilan niya agad dahil alam niya ang kasunod nun, susuka po siya sa sobrang tindi po ng ubo niya, sa sobrang kapal po ng phlegm sa kanya pong lungs, hindi niya kayang ilabas. Di ba po ang mga bata ganun, unlike po sa ating matatanda, alam natin kung paano siyang iubo, ilabas ng tama. Excuse me po, unlike sa mga bata po, wala pa silang idea kung paano yung tamang ubo. So tendency po, siya po ay sumusuka, lalo na po kapag katapos kumain at kapag siya po ay nagagata. So, imagine niyo po na sa araw-araw tuwing siya ay kakain at iinom ng gatas, ilalabas niya lang din po yun. So, sa madaling salita po, dun sa span ng halos 3 linggo po, nangayayat po talaga si Asaph, numipis yung mukha, numipis yung mga braso. And lahat po kami sa bahay, yung mga lolo at lola niya, talagang yung lumalabas sa bibig namin is yung kahabagan para po dun sa bata. And ako po, bilang isang nanay, simula po nung pinanganak si Asaph, medyo naging overprotective po ako. Naging OA po yung pagkananay ko kasi syempre siguro pag isa pa lang yung anak mo tapos maliit pa ganun. So very sensitive po ako pagdating kay Asaph. Pag kapawis yan, kailangan
napupunasan agad ng pawis, hindi natutuyuan ng likod, kailangan nakainom yan ng vitamins, chinecheck ko kung after kumain, kung nakainom ba siya ng sapat na tubig. So yung mga ganong bagay po. And yet, nangyari po yun kay Asaph to the point na hindi po siya makahiga, makatulog ng diretso sa kama. Kailangan po namin siyang patulugin ng nakaupo dahil the more po na nakahiga siya, mas na-aggravate po yung katinang lalamunan niya. So marami pong gabi na kami ay puyat at kinabukasan kailangan ko pong magtrabaho ng 6:30 a.m. At hindi ko magawang mag-leave sa trabaho kahit gusto ko siyang alagaan, kahit gusto kong ako yung katabi ni Asaph, matignan ko siya dahil bago pa lang po ako sa trabaho. So, yun po yung mga parang kahit saan ako tumingin, yun po yung nakikita ko. And to the extent po na I find it hard to pray. Wala pong panalangin na lumalabas sa bibig ko dahil sobrang kahabagan ko po sa anak ko. Ang sasabihin ko lang po sa asawa ko, pag-pray mo si Asaph, tara mag-pray tayo, ipag-pray mo si Asaph. Siya lagi yung tinuturo kong mag-pray. And kahit sumamba po, hindi ako makasamba, nahihirapan akong ibuka yung bibig ko. Wala pong lumalabas na awit ng papuri at pagsamba sa akin pong mga labi. Dahil ang mata ko po ay nakatuon doon sa nakikita kong hirap po ng anak ko. And nakikita ko siya, gustong-gusto niya nang matulog ng maayos, pero mamaya kakatihin na naman yung lalamunan niya. Gustong-gusto niya nang bumulagta dun sa kama para makatulog ng mahimbing. Pero ilang gabi po yun na ganun yung kalagayan po ni Asaph. Pero maririnig mo pa rin si Asaph, nagpipray siya kay Jesus. Jesus, help me. Jesus, help Asaph. Heal me, Jesus. And may isang gabi lang po na nag-pray ako, pero yung panalangin ko, naririnig po yun ng asawa ko na ang panalangin ko po may tono ng sama ng loob, na parang, Lord, kaya mo namang pagalingin yung anak ko, maawa ka naman po. So, sa madaling salita po, parang sa isang iglap, dahil sa pagiging overprotective ko kay Asaph, hindi ko nakita kung sino at ano yung ginagawa ng Panginoon sa akin, sa pamilya namin kay Asaph. During that very moment po, ang nakikita ko lang is nahihirapan yung anak ko. Bakit kailangang mahirapan yung anak ko? Bakit hindi pa gumagaling yung anak ko? 6 po yung gamot na tinitake niya, 2 pong, alam niyo po yung sa mga may hika, yung pinapuff po. Pera pa po yung mga, sa isang linggo po, kailangan namin mag-check up ng 2 beses, ganun, dahil nga po, sabi ng kanya pong pediatrician, kapag ito hindi pa nakuha sa 6 na gamot, i-confine natin ang anak mo, tanggapin mo na. So, mahirap po yung marinig, lalo na kapag maliit pa yung anak mo. Pero ang Panginoon po, alam niya na mangyayari yun sa akin. Alam niya na there will be a point in my life na mahihirapan po akong manalangin. Darating po yung araw na yun na matitikom yung bibig ko. Alam niyo po yung kasabihan ng matatanda, sisipiran ko na yung bibig mo, ang ingay mo, parang ganun. So, that moment po, nazipira ng aking mga labi. Hindi po lumalabas sa mga tamang panalangin, wala pong lumalabas. Natuyo po ang bukal ng pagsamba dahil natuon po ang aking mata dun sa paghihirap ng anak ko, na nakalimutan ko pong tingnan ang kadakilaan ng Panginoon. Ngunit ang ating pong Diyos ay all-knowing God. Alam niya na pong pagdadaanan ko po yun. Kinorner po ako ng Panginoon. And if we may flash lamang po yung isang salmo ni Haring David in the book of Psalm, chapter 40. Ayan po, sabay-sabay po natin babasahin. Nung ako po ay kinorner ng Panginoon, sabi siguro ng Panginoon, matagal nang nakazipper ang bibig mo. Matagal nang walang lumalabas na pagsamba. Nais kong marinig ang iyong pagsamba. Ito po ang ginamit ng Panginoon para po mangusap sa akin in Psalm 40. Yan, may subtitle po siya, For the Director of Music of David, a Psalm. In verse 1 po, I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. And in verse 3 po, He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Many will see and fear the Lord and put their trust in Him.
Maging yung awit po na ayaw lumabas sa bibig ko, ibinigay pong muli ng Panginoon. And Asaph was healed. Ngayon po, maligalig na naman, malakas na naman, at patuloy pa rin po siyang nagpipray kay Jesus. Alam niyo po yan, kapag gigising yan, ang unang bukang bibig po niya, kahit nakahiga pa yan, "Good morning, Jesus!" Ganun po, maririnig po namin lahat. So, maging kami nare-remind sa bahay na dapat nga pala pagdilat ng iyong mata, si Jesus ang una mong naaalala. And lahat po yan alam ng Panginoon na mangyayari. That's why na-corner po ako. And yung bibig ko po na na-silence because of this, alam niyo po yung napakalaking sirkumstansya sa harap ko na sinasabing, tignan mo ang anak mo, nahihirapan, tignan mo ang anak mo, nagsasuffer. Natanggal po yung takip na yon sa bibig ko at muli pong pinadaloy ng Panginoon ang bukal ng pagsamba. At sa buhay po natin lahat, at one point in time, may mga ganong sirkumstansya po tayo, amen? That these, yung malalaking bundok po ng pagsubok, napapatikom yung mga bibig natin at wala pong lumalabas na awit. Nahihirapan po tayong mag-usal ng panalangin. Wala pong lumalabas na pagsamba dahil natuyo. But our God is the living water, never drying fountain. Siya po yung muling nagpapaagos ng bukal ng pagsamba. At kaya po ako nakatayo sa inyong harapan ngayon dahil tinanggal po ng Panginoon yung nagpapatigom sa aking labi. Yung napakalaking bundok ng pagsubok na bumulag po sa aking mata na everywhere I look, hindi ko po makita yung kabutihan ng Panginoon. Hindi ko magawang maalala dahil natuon po ang aking paningin dun sa paghihirap ng anak ko. But before you po, today and before the sight of God, kung hindi ko po ito sasabihin, sabi ko nung una, is it necessary? Kasi lahat naman po tayo nagkakasakit. May mga family members po tayo na dumadaan sa pagsubok ng sakit at karamdaman. Ngunit kung ititikom ko po muli ang aking labi at hindi ko ito ihahayag at isasaysay, ang sabi po ng Panginoon, I've put a new song in your mouth so that many will see and fear me, so that many will put their trust in me. At kung sa araw po ito, nararamdaman nyo, alam nyo, may bagong awit po na nilalagay ang Panginoon sa inyong puso. Huwag nyo pong hayaang matikom ang inyong mga labi. Huwag nyo pong hayaang ma-silence kayo ng mga bundok ng pagsubok. At kung ang inyong pong mga paningin ay natutuon lamang po sa isang bagay, sinasabi po ng Panginoon today, I am putting a new song in your heart. I am putting a new song in your mouth. Even po yung awit na yon, ang Lord na ang nagpo-provide. Kung nahihirapan po tayong hanapin yung awitin pong iyon. Kaya po naniniwala ako sa araw na ito that the Lord will once again reveal Himself unto us as He put a new song in our mouth, so that many will fear Him, so that many people will put their trust in Him. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na dakila, ang ating Diyos na tapat, ang ating Diyos na hindi nagbabago, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Oh, we praise You, Father God, for You put a new song in our mouth. And today we choose to lift up to You our shout of praise. To You we choose today, Father God, we choose to lift up to You, to raise the banner of Jesus so that many will see and fear You, so that many will know Your name to the ends of the earth, so that Your faithfulness will be known from generation to generation, from everlasting to everlasting. Oh Lord our God, You are majestic, You are powerful. To You we come, Lord. Welcome, Holy Spirit.
Let's welcome Him. Welcome, Holy Spirit. We are in Your presence. We ask, fill us with Your power. Live inside of me. You're the
We lift to you, Lord, a shout of praise, because you have put a new song in our mouth. You have given us, Lord, you have given us the freedom to raise your banner, to lift up a song of praise, to lift up a shout of praise. You have given us the freedom, Lord, to praise you. To praise you loudly, to praise you with a shout of praise, oh God. Gagamitin po natin ngayong umaga yung bagong awit na yun, amen, na inilagay po ng Panginoon sa ating pong mga labi. Ibubuka po natin ang ating mga bibig. Hindi po natin ipapat
Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. The Lord is encouraging us to sing a little louder. When we are being silenced by the mountains of circumstances, when we are being silenced by the enemy, God is telling us
and blessed because you are our God. And to you are all the glory and honor upon the lives of your people, O God. All of us, as we come to this place, we have our prayers, we have our deep longings, but we know that in this place, in your presence, everything is fulfilled, everything is answered. You are more than enough. To you are all the glory of God. We are asking for the Holy Spirit to be with us, teach us your ways, teach us your will. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Mapagpalang araw po sa buhay ng bawat isa. Tayo po'y malayang makakaupo at maraming salamat po sa ating pong worship team for leading us in that in this glorifying to the Lord po talaga na pagsamba po sa Kanya. And it's really remarkable no, when you are yung huli mong tayo dito, yun yung uling awit mo at yung pagbalik mo ay yun din yung unang awit mo ng pagtayo after ng pandemya. So it's really a powerful, not just a song, but it's actually a prophetic song and it's a declaration. When you say prophetic, you declare the goodness of the Lord, you declare the truth in God, and then whatever happens na nangyayari sa paligid mo, you always believe in that truth. And as a Christian, we should learn how to declare the goodness of the Lord, whatever is the seasons of our life. Ano man po ang ating pong sitwasyon. Amen po ba? Amen po. Because the goodness of the Lord does not depend on our situations. Hindi po nagbabago ang kabutihan ng Panginoon, ang kanyang pagmamahal. Lagi po yung definite po. At ang nakakatuwa sa Lord, hindi po nauubos ang pagmamahal niya. Hindi niya sinasabi sa iyo na sobra na, hota ka na, hanggang ginawa na lang. So, today po, this teaching might not be might not be something na hindi na masyadong inaasahan, but this is actually what God has put me from the last time po that our pastora was teaching. And then when I was listening to her, tapos biglang, alam mo yun, ito yung ituturo mo. Sabi ko, masyado pong advanced, Lord. Masyadong advanced at nakakalano kung paano kaya siya marinig. But God is so good because He has taught us everything through the power of the Holy Spirit. And before I start po, I just want to ask all of you, just like what our worship leader has testified this morning, kung ano yung tinestified niya, tayo pong lahat, I will leave this question to you as we go along with our teaching today. Ano po yung ating pong response when we are in the midst of trials? Lalo niyo po sa buhay natin, we are always in different seasons. May pagtatanim, may pag-aani, may fall, yung paglagas. And then may winter po yung tipong hindi ka talaga makagalaw because it's winter even though you want to move. And ito yung mga seasons sa buhay natin na although sa iba parang weather conditions lang siya season, pero totoong-totoo sa buhay natin. And we have to accept those fact na meron po talagang mga seasons. Ngayon, kapag ikaw po ay nasa fall or nasa winter, how do you respond? Kasi tayo po, summer, di ba? Pag summer, ang lagi at naisip, beach, masaya, family time, bonding, di ba po? Tama po? Di ba sa summer, laging may one Sunday dyan talaga, minsan mapupunta sa beach. Because that's our mindset, lahat tayo gusto natin ng summer. Pag tag-ulan naman, gusto rin naman natin kasi nakakapagpahinga tayo. Pero wala sigurong pipili sa atin ng fall and winter. Una sa lahat dahil wala naman pong ganung season sa Pilipinas. Pangalawa po, wala po talagang gugustuhin yung moments ng taglagas sa buhay niya. But how do we respond? Kasi hindi po natin siya maiiwasan. So today po, what I want to share with you is this verse po, and that is in Thessalonians po, paki-post na lang po. Sabi po rito, rejoice always. So we will be focusing on 1 Thessalonians 5, verses 16 to 18. Pero ang pinaka-focus po natin will be 16. Sabi po rito sa salita ng ating Panginoon, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus.
And this verse po I'm sharing with you probably in this month po ng pandemic, this has been very true to our lives. And mahirap, hindi po siya madaling matutunan, but napakabuti ng Panginoon kasi tinuturo niya kung ano ba talaga ibig sabihin ng Panginoon when He says, rejoice always. Rejoice always. Lagi kang magala. Sabihin nga po natin sa ating mga kapatid, kahit sa mga mata lang, lagi kang magala. Lagi kang magala. And remember, these verses, they are not given to us as, alam mo yung passing lang. In the Bible, it has been mentioned like 70 to 100 times. And it has been mentioned as a command. Hindi siya mention lang as an encouragement, but it's more of a command po. In all of the letters po ni Paul, command. And even bakit laging command? Bakit rejoice always? It has been utos, command po siya sa atin. Nasabi po rito, rejoice always. So ano po ba yung ibig sabihin ng joy? In this teaching this morning, yung joy at yung rejoice, maaari pong mapagpalit-palit ko lang, pero iisa lang po yun. So yung joy po is the noun po, and of course yung rejoice, ito po yung action po ng pagiging joyful po natin. So the first one po, what is joy? In the Bible, it has been defined as one of the fruit of the Holy Spirit, or the Spirit. So, ibig sabihin po, joy is not separated from the Holy Spirit. That's the reason why kapag po kayo po ay makikita niyo ang Holy Spirit, lagi pong may nakadikit na joy doon. If not lagi, most of the time, the verses, you have filled my life with joy, and then the Holy Spirit will come in. Because the joy is the fruit of the Spirit. So, ibig sabihin, if the presence of the Lord is with us, the joy is with us, it's within us. Automatic po yun. Hindi mo yun nahanapin because hindi mo na siya kailangan pang pag-isipan kung nandyan siya. But because if the presence of the Lord is with you, there must be joy. It's the fruit of the Spirit. At ibig sabihin po ng fruit of the Spirit, once we receive Jesus Christ as our Savior, nanahan po ang Holy Spirit sa buhay po natin. And then that's the Holy Spirit enables us to change from glory to glory. Ibig sabihin, yung ikaw ngayon, bukas, nag-i-improve po tayo. Hindi po yan at once, pero gradually po. So sabi po rito, ano ba po? Let's explore. Pag sinabi pong joy, it's a feeling of pleasure or happiness. So ito, madali siyang identify because the joy here is very explicit. Ibig sabihin po, obvious. Napaka-obvious, it's happiness. Diba? Pag gumiti ka, it's joy. It's defined as joy pag tayo po ay nakakangiti po. So, another thing is that it's give pleasure. Parang same lang, no? Pero, it gives pleasure. So, ibig sabihin, may something happen. It might not be, it manifests as a smile, pero there was something na nangyari. And it gives pain or pleasure, pero pleasure yung dumating sa'yo. Pwede kasing pain, pero pleasure yung naramdaman mo. So, that is, we define that as joy. Another thing po is that, so sabi po rito, in the Bible, hindi po talaga eksakto po na yung joy and rejoice makikita nyo, although makikita nyo siya in other terms, pero yung word na yon, yung, kumbaga origin word na yon, it can manifest in even different words. So sa ibang words, it can be translated as be glad, to rejoice exceedingly, to be well, to thrive. I like the word thrive, no? You don't just survive, but to thrive, yun po, one of the characteristic po ng joy. And then another thing po is that to be well in salutations or hail. Alam niyo po sa mga letters, pansinin niyo, laging may greetings. Napansin ko rin, pero sabi doon, it's really a principle that you start your letters with the greetings. Yeah, ibig sabihin that masaya yung tono pag tayo po ay nagsusulat. And even dito sa church, diba, good morning, diba? Yung good morning is actually an expression of joy natin. Hi, kamusta ka? Although it's pangangamusta, pero expression po yun ng joy. Diba? Hindi tayo masyadong aware. And then sabi dito, at the beginning of the letters, and then to give one greetings and salute. So it's very important that before we go sa ating pong, kumbaga conversation with someone, we greet them, we ask them kung kamusta na po sila, napakahalaga po. Especially when we are trying to establish a relationship po. So sabi po rito ni Rick Warren,
Babasahin ko lang po, sabi niya dito, "Joy is the settled assurance that God is in control of all the details of my life, the quiet confidence that ultimately everything is going to be all right, and the determined choice to praise God in every situation." This is actually definition ni Rick Warren that I believe it's not a technical definition, it's a personal definition. Because yung tinignan ko yung definition niya, wala naman po talagang ganun. Kumbaga, hindi siya theological definition. But based on his experience, he can define joy as settled assurance that God is in control. Yung sa puso mo, whatever is nangyayari sa paligid mo, alam mong God is in control. Ganun niya po dinefine ang joy. At sabi niya po rito, the quiet confidence that ultimately everything is going to be all right. And the determined choice to praise God in every situation. Imagine the determined choice to praise God in every situation. And I do agree with our lead worshiper earlier because that really happens po. Wala pong exempted. Diba? Even ang inyong likod, dumaan sa ganong point. And still, ano po yung ating pong mag-response? Ang nakakatuwa sa Lord, He will give you time to process, tapos ibibigay niya po yung sagot niya. Pero pagdadaanan natin talaga yung proseso. And then sabi dito is that, redefine rejoice. So, gayon pong umagang ito, ang nais ko pong i-share sa inyo mga kapatid, ay i-redefine natin kung ano po ba yung rejoice. Ano po ba yung salitang magpakasaya ka or maging masaya ka. Because we have different definition. Like, kapag kayo tinanong, ano yung nagpapasaya sa inyo? Yan. So, marami pong magsasabi dito, gusto ko ng maayos na pamilya, ng, alam mo yung simpleng pamumuhay. As Filipinos, hindi naman talaga tayo mahirap i-please. And then, yung iba naman po sa atin, yung sa mga estudyante, they will say na, akin ang gusto ko lang makagraduate, makatulong sa family ko. Ganun po ang i-define ng joy po. Sa iba naman po, ang gusto nila makapaglaro lang sa computer games, sa ML, masaya na sila doon kahit hindi sila kumain, okay lang. Pero tatanungin mo, bakit ganun masaya na sila doon? Because we have different definition of joy. Ng kasayahan. And minsan yung definition na natin yun, pag hindi siya na-meet into reality, sa atin, hindi na siya masaya. Example, ngayong araw na to, kung gusto mong ulam, adobong manok or baboy, pero dumating ka sa bahay niyo, ina-expect mo yun kasi pinag-usapan niyo na. Pero dumating ka sa bahay niyo, hindi yun yung ulam niyo, ang naulam niyo na lang tinapa kasi yun yung dumaan na naglaalok sa inyo at yun yung madaling lutuin. So, nadi-disappoint ka, so hindi ka na masaya dun sa kinakain mo. Kasi expected mo talaga na yun yung ulam mo. So, mababaw lang yun, pero in real life, we have expectations. Aminin po natin or hindi, we have expectations. Yung expectations natin yun, lalo na kapag kung ano yung pagkakakilala natin sa Panginoon, it will affect and reflect kung ano yung responses natin sa mga pangyayari sa buhay natin because we have these expectations. So sabi dito, next po dito, ano po yung redefining joy? So this morning, I will isi-share ko po namin sa inyo ang definition po ng masaya according to God the Father and of course according to Jesus Christ as our Savior and according sa Holy Spirit. Sa kanila po in the Bible, although hindi siya highlighted, kailangan ko siya hanapin, pero naniniwala kasi ako that joy is in the character of our God. So, ibig sabihin, makikita ko siya, although wala po akong makitang teaching regarding that. Pero po, makikita ko siya because joy is in His character. Kasi hindi niya naman pwedeng maging fruit of the Spirit siya nang wala po sa character po ng ating pong Panginoon. So, the first one there is, sabi ng God the Father, saan niya po pinakita ang kanya pong pagkatuwa? Alam po natin to because in the first part po ng Bible, in the beginning, in Genesis. Sige po, in the next slide. Yan. The Creator rejoiced. After po nung makreate niya lahat ng bagay dito sa mundo, mula sa liwanag, sa dilim, sa dagat, paghahati ng lupa, sa mga hayop, maging po sa atin po, natuwa po siya. Alam niyo kung paano niya po dinescribe?
Hindi lang po siya masaya lang. Sabi niya doon, God saw everything that He made and behold, it was very good. It was very good. And during the time, in the beginning, it's Jesus Christ, Holy Spirit, and God the Father. In the beginning, sila lang yun. Nung nakita ng ating Diyos Ama yung kanyang kinilikha, it was very good. Nagsaya siya. In fact, on the seventh day, nagpahinga pa nga, Panginoon, ang ating Diyos eh. Ibig sabihin po, there is a sense of satisfaction in His creation. And we know until up to this moment, hindi nagkamali ang Panginoon ng paglikha po sa atin. Amen po? That's why the creation of God, alam niyo po, ang natanong ko po dito personally is that, Lord, alam niyo po, kaya niyo naman pong likhain ang lahat ng bagay sa isang salita nang hindi aabot ng 6 days. Pero bakit mo kinreate ng 6 days? And one thing po that God has given me, hindi man po ganun ka-clear yung sagot pa niya, but God has reassured in my heart that because pinag-isipan kong mabuti yan. Hindi yan basta-basta. Creation ko yan. And God the Father, His character, kapag nag-create siya, pinag-iisipan niya bawat detalye. Alam niyo kung anong magandang physical na proof? Tayo po, di ba? Sa ating pong pag-upo, paghinga ngayon, ang dami pong sila sa loob ng katawan natin ang naglalakbay, ang gumagalaw, ang nag-work, nagpo-coordinate, nerves, di ba? Pero hindi na natin iniisipin kasi inisip na po yun ng ating Diyos Ama for us. And kapag tayo nagkakasugat, naturally, nag-heal po siya. Because pinag-isipan na po yun ng ating Diyos. That's how amazing He is. Kaya hindi siya pwedeng basta-basta i-create lang. Kaya napakabuti po ng ating Diyos. Sige po, palakpakan natin ang ating pong Diyos Ama. Alam niyo po, masarap yung feeling na nung kinreate ka, tapos nung kinreate ka, natuwa siya sa creation mo. Naalala ko, di ba, pag-birthday, nung tayo pinanganak, sineselebrate talaga ng mga magulang natin. Masarap kaya yung maalala mo nung wala ka man doon, hindi ka man pa doon, hindi ka pa man doon, kumbaga, hindi mo naman talaga nakita yung kung ano yung paano sila celebrate nung nilabas ka. Pero masaya pong malaman na nung nilabas ka, natuwa ang mga magulang mo. At nag-celebrate sila. In fact, sineselebrate nga natin ang birthday natin every year. Because it's good. It's good and it is life that we celebrate. Next po dito, sabi po sa next one is that, ayan, we know this, especially sa mga, when we celebrate birthdays, no, we say this verse, sabi dito sa Psalms 139, for you created my inmost being, you knit me together, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, I know that full well. Aming Diyos, Ama, you are the creator of heaven and earth. Marami kang pwedeng isiping bagay, pero ako, Panginoon, ginawa mo ko nang naaayon sa iyong nais. And even my inmost being, alam mo, pinlano mo, sabi dito, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Walang imperfection sa pagkakagawa sa atin. And when we regard ourselves as that, and when we regard others as that, na sila po ay kinreate ng Panginoon, fearfully and wonderfully made, di ba po tumataas yung respeto po natin sa kanila? Mas tumataas yung pagpapahalaga natin sa kanila. Because we respect them, because not only as a respect as individual, but because we know our God the Father who made us is the same Father and Creator who made them. Nagiging mas mataas yung pagtingin natin sa buhay. At sabi po dito, paano po natin yung makikita in the Bible? Marami pong pagkakataon sa Bible na marami pong barren women, yung hindi po magkaroon ng anak in the Bible. At marami pong dumaan sa pananalangin. At most of the time, sila po talaga yung sinabihan, sila po yung nag-express ng sobrang joy after po nagdumating ang kanilang anak sa kanila. And during that time, sa atin kasi parang typically pag sinabing hindi ka sasabihin physical condition mo yan, or kumbaga baka busy lang,
Alam mo, maraming reason right now to justify it. But during their time, kapag barren women ka, sobrang mababa lang ang estado ng estado mo bilang babae sa lipunan. Pero kapag barren ka, parang wala ka ng kwenta. Kasi yun lang po yung pagtingin sa'yo. To produce anak, di ba? To produce an offspring. So kapag hindi mo pa nagawa yung role mo, edi ano ng role mo? That's the reason why yun po yung cravings or yun po yung, kumbaga yun po yung ganun po kalalim yung panalangin ng mga kababaihan noon na magkaanak. Because yung value nila nakasalalay po doon. And iuunahan po natin yan in the Bible, no? So kung paano po nanalangin si Hannah at hindi po madali po yung pinagdaanan niya. And imagine ang asawa niya po ay isang priest, kumbaga active sa church. Paraphrasing, active sa church. Pero Lord, wala akong anak. So yun yung ano ni Hannah. And you know naman po, ano yung sinabi ni Hannah nung binigay na ng Panginoon yung prayer niya, sabi ni Hannah, then Hannah prayed and said, my heart rejoices in the Lord. In the Lord, my horn is lifted high. My mouth boasts over my enemies, for I delight in your deliverance. Imagine Hannah regarded that answered prayer as deliverance, freedom. Kaya grabe-grabe yung pagpasalamat niya. And una niya nasabi, Lord, sobra akong nagagalak sa pagtugon mo sa aking panalangin. And I consider this aking kaligtasan. Yung maling pagtingin sa akin, wala na yun. I've been freed from that because you have given me a child. Another example po dito is that, second po, but the angel of God said to him, kay Zechariah po, tungkol kay Elizabeth. Imagine po, yung matanda na rin po sila nang binigyan ng anak, at hindi po kay Elizabeth po sinabi, kay Zechariah po sinabi, sabi po sa kanya, do not be afraid, Zechariah, your prayer has been answered. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to call him. He will be a joy and delight to you, and many will rejoice because of his birth. Imagine, kapag talaga may nanganganak, no, may pinapanganak, there is rejoice. Kumbaga, there is a joyful noise. Sineselebrate siya. And Zechariah, again, the priest of the Lord, naglilingkod sa Panginoon, pero ang pagsagot ng panalangin niya, matagal. So, kapag ang mindset ko na Lord, naglilingkod naman ako, so ang prayer ko dapat sinasagot mo kasi, anak mo ako. Pero hindi po ganun ang proseso po ng Panginoon in the Bible. Next po, sabi po dito sa third one is that, rejoice. Kay Mary's song po, ayan, kay Mary. Si Mary naman po, hindi naman po siya, kumbaga, hindi naman po siya yung tipong nag-pray ng matagal, diba, for the Lord, na ibigay yung anak niya. Pero ang gusto kong i-point dito is that, nung binigyan po siya even to the point na hindi niya po inaasahan na siya po yung magkakaanak, still ang sinabi lang po ni Mary sa ating pong Panginoon. Nagkaroon po siya ng song after that. Sabi niya, my soul glorifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior. For He has been mindful of the humble state of His servant. From now on, generations will call me blessed. Imagine, ang naging response niya is rejoice pa rin. To the point na for Mary, in his age, na wala naman po siyang asawa, wala naman pong pangyayari sa buhay niya, hindi niya po alam yung pag-care ng child. Problema po yun actually. Yung pinisabihin sa'yo na, magkakaanak ka. Kung hindi ka prepared, problema yun. Pero si Mary, hindi niya kasi nakita yung problem. Ang nakita niya, sino ba yung dadalhin ko? Ang aming tagapagligtas. Yung matagal na namin iniintay, darating siya. So kung ako yung gagamitin natin, kaya po sabi niya, my soul will rejoices, I will glorify the Lord. Grabe po yung pananampalataya ni Mary. To think na napakabata niya nung nangyari po to. What I'm trying to say is that on the last slide, alam niyo rin po yung story ni Sarah, but I will not mention that because alam din po natin na tayong lahat po, no? Generation to generation, sa ugat po ni Abraham and ni Sarah, ang unang anak kong ipinangako sa kanya ay dumating po ng matagal ding panahon. But what we want to emphasize is that tayo po lahat, bago po tayo ipinanganak, I believe, pinag-isipan ng Panginoon kung kaninong magulang ka ipapanganak. Pinili ng Panginoon kung sino yung magiging magulang mo. And even the child that you are selected by the Lord to raise that child.
Kaya hindi talaga biro maging magulang. At hindi rin po biro maging anak. So, vice versa, nothing is more to that. Pero kasi, lalo na siguro napakahirap sa mga magulang na ikaw po ay magulang, may sarili ka ng pamilya, tapos meron ka pang magulang, di ba? Na tinitignan, na sinusuportahan. So, it's not easy. Pero alam niyo po, ang napakabuti po sa Panginoon, when we have this confidence with the Lord, talagang mapapasaya ka because alam mo sa sarili mo that God has made everything according to His plan. Nothing is imperfect in you. You are perfectly made by the Lord and even your parents. And if your mindset is that and you believe on that truth, kahit dumating kayo sa mga point na ang relasyon nyo ay hindi okay with your parents and yung mga anak nyo, darating ang time you will have that reconciliation. Because our God is of course God of reconciliation and He wants everything to be fixed, yung relationship natin. Pero it will take time for that. It will take time. At sa mga kabataan na nag-isip na sana hindi nyo na lang ako naging when we say that, we are actually telling to the Lord, sana hindi mo na lang ako ginawa. And sino tayo para sabihin sa master natin yan, yung ganun. Sobrang hindi pagrespeto po sa kalakihan ng ating pong Diyos. That's why it's very important that we rejoice on who we are and we celebrate the life that we have. And even those people around us. So, why? Because God the Father, our Creator, rejoiced in our creation, in His creation. Sabi dito pangalawa, ang ating pong Panginoong Jesus, sinabi niya po yung salitang rejoice. And kanina niya po ito sinabi, after sa times, of course, meron siyang 12 disciples, pero meron din po silang, kumbaga, coordinator during this time, sa Luke 10, at nagpadala po siya ng 72 na tao. At ano yung gagawin nila? Pag binasa niyo po yung Luke 10, I will not read on that, pero pag binasa niyo po yun, sinabi doon, itong Luke 10 na to, pumunta kayo sa mga bahay-bahay, ipahayag niyo ang aking salita, at kapag hindi kayo tinanggap, okay lang, pero you have to give them warning. Pero yung sa labas nila, igaganin yung dust, and then to give them a warning. Na time will come, Jesus is at hand, at siya'y parating na, and kapag hindi pa rin kayo magsisisi or hindi kayo magre-repent, you will not be part of that kingdom. So, sabi doon, tapos itong 72 na to, nung pagbalik nila, masayang-masaya sila sa Panginoon. Alam mo yung parang, okay, ito yung task nyo, tapos pabalik na, magre-report na kayo sa ating Panginoon. Ang sabi po dito, ang sabi po sa kanila ng Panginoon, di ba masayang-masaya yung 72? Pero ito yung naging response ng Panginoon sa kanila. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. However, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. Imagine, kung ako siguro one of those 72, sisip ko mga KJ naman ni Jesus kasi ang saya namin, kasi sasabihin niya, do not rejoice dahil ito yung mga nagawa niya. Pero alam niyo yung pinakabawi niya ang Panginoon doon? Alam niyo kung ano yung pinakabawi? Do not rejoice na nagagawa niya yung mga bagay na yan. Nagagawa niya mag-provide sa family, nagagawa niya maglingkod in the ministry, nakagawa niya makapag-share sa iba. Do not just rejoice for those reasons. Rejoice because your name is in heaven. Napaka-plain lang ng Panginoon. Magsaya ka dahil ang pangalan mo ay nasa kalangitan. Ang pangalan mo ay nasa aklat ng buhay. And you know kung gano'n ang definition mo ng buhay? Pag dumaan mo tayo sa pagsubok, no? Pag yun lang ang definition na, yun lang ang expectation na dapat maging masaya ka when you know that, kahit siguro anong pagsubok, mayroon tayong reason maging masaya. Because we know our name is written in heaven. And we will have more compassion doon sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Because isipin mo, bakit sila magiging saya? Yung masaya man sila, pero it's not the true happiness. Because wala pa sila sa ganyung sitwasyon. So, ako yung mag-share sa kanila. And we will be more compassionate. Sabi ng Panginoong Jesus, rejoice because your name is in heaven. Another po, na nire-define ng Panginoon kung paano ka magsasaya, sabi dito, is that nung ang Panginoon po ay yung naalala niyo po yung 10 tupa. Yes, 10 tupa. Parable po yun. Meron pong isang shepherd at nawala yung 10 tupa. Pero saan siya mas naging nagalak? Hindi doon sa siyam.
kung hindi doon sa isa. Hindi ibig sabihin, hindi naman siya talagang masaya doon sa siyam na meron siya. Of course, masaya siya, pero hindi enough yun or hindi satisfied without the one. The other one po na nawawala. At alam niyo po, yung sabi doon, rejoice with me, I have found my lost sheep. Rejoice with me, nakita ko na yung hinahanap ko. Di ba nga tayo, pag sobrang nagmamadali na tayo, pag naghahanap tayo, di ba lahat inaaway na natin sa bahay, present, ako yun. Minsan inaaway mo, nasan yung ganito, nasan yung ganyan. Pero pag nakita mo na ikaw naman pala talaga yung naka-misplace, pero masaya ka pa din kasi nakita mo siya. Pero how much more kung ang pinag-uusapan natin is buhay na nawawala? When it is found. And imagine, Jesus is pleased when a lost sheep is found. As sabi po rito, I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous person who do not need to repent. Napaka-defined nun. Jesus is pleased when one person acknowledges that he needs Jesus and he needs to repent. Rather than 99, na sinasabing, hindi, okay na yan, alam ko na yan, hindi na ako dyan, okay na ako. Alam niyo po, even in Christian life, when we go to that point, I'm telling you, we will never grow. We will never grow. Pag dumating tayo sa ganung point, that's the reason why in everything na ginagawa natin, even sa ating pong buhay Kristiyano, there is always something that we look forward to because there is always something na hindi natin alam. And we must be excited to learn those things. At sabi po doon, sabi dito, rejoice, the Spirit is in you. So babalikan ko lang po ang ating pong Diyos Ama ay natuwa at nagalak nung natapos na po ang kanyang creation. At tayo po ay kaisa doon. Ang ating pong Panginoong Jesucristo, dahil po siya ay Savior, nasa nakagalakan niya kapag po may nagliligtas. Kahit isa yan, isi-celebrate yan ng ating pong Panginoong Jesus. And how do we say that in how does it manifest with the Spirit? Sabi, rejoice, the Spirit is in you. Alam niyo po in the Bible, pag hinanap mo kung saan nag-speak ang Holy Spirit, wala naman talaga. Because the Spirit, it is felt, it is a Spirit. Nararanasan siya, nararamdaman siya, nagmamanifest siya. And that explains, wala talagang particular verse na nagsalita ang Holy Spirit. Kasi kung may gagamitin in the Bible, it can be angels or the people of God. Pero here po, in this verse, in the 1 Peter 4:12-16, babasahin ko na lang po. Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that come upon you to test or as though something strange were happening to you, but rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed for when His glory is revealed. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and God rests in you. If you suffer, it should not be as murderers or thief or any other kind of criminal, or even as a meddler. However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Ano po yung malinaw sa verse na ito na dapat po nating tignan? Lahat po tayo ay magsusuffer. And that's the truth. Pero may dalawang reason kung bakit ka magsusuffer. First one, because we did the wrong things and we don't repent. Sufferings pa rin ang ending yan. Hindi man ngayon, at the end of the line, sufferings pa rin. Second one, suffering. Pero ang sabi dito, if you suffer as a Christian, rejoice because you bear that name. Temporary lang yan. At the end, you will rejoice after it. At sabi po dito sa unang sabi doon, slide, do not be surprised. Normal yan. Kapag po ikaw yung dumadaan sa pagsubok, tapos sinabihan ka na, do not be surprised, normal yan. Parang tanong, siguro ang response natin bilang tao, hindi mo naman alam yung pinagdadaanan ko eh. Naranasan ko yan. Hindi mo naman alam, so you don't know exactly how it feels to be here in this position. Yes, pero ang nagsasalita po rito ay si Paul po.
Si Paul po ay under sufferings nung sinabi niya po ito. And si Paul po, nasa Corinth po siya na nagsusulat nito, binibigay niya po ito sa Thessalonians. And sino po yung Thessalonians? Ito po yung mga tao na nakausap niya months ago. Binabalikan niya lang. At alam niyo po, nakikita talaga kung paano siya mag-alaga doon sa kanya pong mga taong nakakilala sa Panginoon because binabalikan niya, pina-follow up niya. Sabi niya, nung nakakilala kayo sa Panginoon, okay na yun, okay yun. Pero I know at this point, nakakaranas kayo ng mga pagsubok. Huwag kayong masurpresa. Normal yan, pagdadaanan niyo yan. Pero ang tanong, bakit ka nasa sufferings? Are you doing the wrong thing or are you doing the right thing? Make sure that you are doing the right thing. That's the reason of your suffering. Yun lang ang sabi niya. Kasi kung tama ang dahilan ng iyong pagsasuffer, okay lang yan, normal yan, pagdadaanan mo lang yan, hindi yan forever. Imagine that encouragement from Paul. Pwede po ba nating palakpakan ang Panginoon? Amen. Tignan po natin kung kanino nanggagaling yung encouragement. Minsan madaling tanggihan yung isang bagay kapag nakikita mo lang yung posisyon mo. Pero pag nakikita mo yung sufferings ng iba, kung ano yung pinagdaanan nila, it's easier for you to understand na hindi lang ikaw yung dumadaan sa ganyang pagsubok. Hindi kung sinasabi mo, oh sige, pag nandito ako sa pagsubok, damay-damay na tayo, dapat lahat tayo dumadaan sa pagsubok. It's not that. But the point is, kung ang iba'y nakakalagpas, kapatid, makakalagpas ka. Dahil iisa lang yung Diyos na inyong pinaglilingkuran. At ang kanyang pangako sa kanya ay ipinangako din sa'yo. Why I'm saying this? Because here, right now, no, when we say refreshed, we are refreshed in a situation wherein minsan iniintay lang natin na maging masaya tayo. Minsan iniintay lang natin na may mangyaring maganda for us to be happy. Pero just like a cliche says, being happy is a choice. And it should be our choice as Christian. Hindi dahil dinidisregard natin yung problema, but because we know, according po sa salita ng Diyos, normal ang problema. And ang sabi ng Panginoon, kapag mabigat na yan, come to me, and I will give you rest. Bago pa yan dumating sa'yo, na plano na yan ng Panginoon, kung paano tayo kiniit ng Panginoon, alam niya na rin ang solusyon dyan sa problema mo. Pero kailangan mo kapatid na mag-intay at dumaan sa proseso. Walang mag-shortcut. Dahil lahat ng shortcut ay hindi mag-lead sa ating Panginoon. Remember, Jesus is the only way. Jesus is the only way. And then sabi po dito, joy in the Spirit. You have put more joy in my heart than they have when their grain and wine abound. In peace, I will both lie down and sleep. For you alone, O Lord, make me dwell in safety. Paraphrasing, Lord, mas pinuno mo ang aking puso ng kagalakan. Nang higit pa, noong panahon ako ay gutom, nung panahon na ako ay meron, busog, at I have everything. Mas masaya pa, mas masaya or mas ako'y napuno ng kagalakan nung naranasan ko ang presensya mo kaysa ng mga panahon na I have everything. And this is David. You have put more joy in my heart than they have when their grain and wine abound. And this is David, King of all kings. Pero sabi niya, ano lang yung magpapasaya kay David? Presensya mo, Panginoon. In our lives, madaling nakawin ang ating kasayahan kapag hindi natin alam kung ano lang dapat ang reason natin ng kasayahan. Kapag nakatingin lang tayo sa mga temporary things, it's madaling nakawin po. And then, sabi po dito, rejoice, John 15:11, as the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in His love. Paulit-ulit, no? Pero ang sabi din ng Panginoon, manatili ka sa pagmamahal ko. Kahit nahihirapan ka, manatili ka sa akin, akin ka, hindi ka pwedeng lumabas dyan sa pagmamahal ko. Because tinubos na kita.
And I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Alam niyo po itong last na tong line? Imagine ang Lord mula umpisa hanggang dulo, ang nais niya ay kagalakan sa atin. Ang nais niya maging masaya tayo. Even that commands, ang gusto niya kasi at the end masaya ka, kaya kailangan mong sumunod. Plano ng Panginoon, nasa timeline niya, nasa record niya na maging masaya ka. Na dapat at this point, masaya ka. Dadaanan mo yung sufferings, pero that masaya ka. Why? Technical reasons for this, ang ating pong mga utak, sa segue lang ako ng konti, ang ating pong mga utak, automatically it shutdowns kapag nararamdaman niya yung fear because our brain is designed to survive. Kaya po kapag kayo may heat or may mangyari sa buhay na automatically nagre-respond siya para mag-survive ka, pinlano yan ng Panginoon. Pero there will be time that nararamdaman mo yung fear, nararamdaman mo yung lungkot, pero you have to decide to be happy. Why? Pag nalock ka doon sa ganoong mindset, yung brain mo mag-shutdown, mahirap nang mag-isip ng tama. Anong sinabi ng Panginoon pag meron tayong problema? Balik doon sa kwarto, manalangin ka. Because you have to refresh your mind. Kailangan mo mag-isip ng tama. You have to pray. You need the Holy Spirit to teach you. You need counsel. You cannot do it alone. Hindi mo yan makakayanan mag-isa. We need our God. We need our God. And sabi po dito, again, babalik po tayo sa theme verse natin. Sa last line na lang po, Malakay 4:2. This is about welcoming the Lord, preparing the Lord His way sa Kanya pong pagdating. Alam naman natin sa Matthew, pagdating yun doon po sinalays yan pagdating ng Panginoon. But Malakay 4:2 is actually in the concept of this time, ang mga tao ay naghintay na ng matagal. Sobra na yung pag-iintay nila, sobra yung sufferings nila. So, this is the moment na maaari yung iba sa kanilang nananampalataya sa Panginoon, nasa moment po ng pagko-complain. Na moment po na, Lord, baka hindi na ako makaabot sa finish line. But here in these verses, God is giving us the hope when He said, Anak, happy pa, because sabi ng Panginoon, but unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in His ways. Nasusugatan ka ngayon, but sabi ng Panginoon, arise with healings in your ways. Arise. Minsan may tampo tayo sa Panginoon, but God is telling us, arise with healings in your ways. Arise. Kasi hindi pa tayo dito, hindi tayo hihinto dito. May kasunod pa to. Kailangan mo lagpasan yan because may kasunod pa yan. Baka mas mabigat pa dyan. Hindi ko kayo tinatakot, but yun talaga yun. Because God wants us to grow. God wants us to grow. And in these verses, ang nais ko lang po na sabihin sa bawat isa, lahat po tayo dumadaan sa pagsubok. Even I, no? Alam niyo naman po yung aking pong testimony sa ating mga kapatiran po, no? Nung mag-end po itong pandemic, yung panalangin niyo yun, yung prayer na, no? Yung sinasabi na I'm gonna sing in the middle of the storm, higher and higher, you will hear my praises roar. Literally, nangyari po siya sa family namin in a sense that God is really challenging me in that position. There were times na alam ko that we are in that position, that we are, kumbaga sa atin, dumaan sa pamilya natin yung virus. So, it happened to us, but hindi ko siya masyadong sinasabi because during those times, alam naman natin yung sitwasyon. And when I say that, isolate kami. And hindi po namin pwedeng gawin yun because I'm working. So, what we decided is we stayed at home, all of us. Pero there was time na yung pamangkin ko, hindi niya na kaya. So, he has to rush in the hospital and that confirmed na may pneumonia siya. So, alam naman natin yung nun. And there were times na ang decision pa rin namin, we will stay at home.
And we still have the advice of doctor, pero may time na yung kapatid ko yung hindi niya kinayanan, so we have to rush her to hospital. During that time, ang wala na lang po is nanay at tatay ko na nararamdaman. And thank God, alam niyo po, pinagpapasalamat ko wala sa kanila, sa amin, kasi sa amin bala. And alam niyo po, yung dati nababasa mo, nararanasan mo siya. So, isipin mo, Lord, how can I praise you in this situation? Tapos nang matapos ko yun, it was during my birthday. Sabi ko, sige, let's celebrate because tapos na tayo. So, alam niyo yun, as a thanksgiving to the Lord, tara, celebrate tayo. On my birthday, we have to rush my mother to the hospital. And yung nanay ko, parang wala lang sa kanya, pero sabi ko, hindi, tayo, magbihis ka, punta tayong hospital. Ganun lang makalma. And then, we went to different doctors, nakatatlong doctors kami, hanggang makarating kami ng PDH for the neuro, ganyan. And they have a different advice, pa-admit mo na, ganyan, ganyan. But sabi ko, Lord, saglit lang, magpipray muna tayo. Let's ask the Lord for the advice. Alam niyo po, nung nangyari yun sa amin, isa lang po yung ginawa ng family namin as a response. Sabi ng, Nay, tara, pray tayo. Alam niyo po kung ano po yung inas namin sa Lord. Hindi po healing, but we ask for forgiveness. For many things. Even yung nanay ko, kailangan kong sabihin siya na, Nay, mag-ask ka ng forgiveness. Why? Let's not ask for healing if we don't ask for forgiveness first. Forgiveness is basic. Forgiveness. Alam niyo po, after that, yung joy ng Lord sa puso namin, kahit dumadaan kami sa ganong pagsubok, hindi po siya nakapatid. There was times hindi ko na po alam yung gagawin in a sense na yung mga kapatid ko na lang talaga yung nag-aasikaso ng nanay ko. And ako, I have to focus on budget. Kailangan kumita ng pera, so I have in my room, nagkaklase ako ng dire-diretso doon, pero ang nag-aasikaso sa kapatid ko, yun. Alam niyo po, ang nasasabi ko na lang sa Panginoon, Lord, alam ko pagdadaanan lang namin to, etong moment na to. And when someone tells me, kamusta ganyan, ganyan, sabi ko, napakabuti talaga ng Panginoon. Because in those days, kung na-confine ng nanay ko, the doctor says, urgent yan, confine yan, bibiyakin ng ulo, something like that, ganyan-ganyan. Pero I said, Lord, we will pray, give us the wisdom. We still ask advice, but we have a different option. And we will use this option. And we will cling to this option. Hindi dahil faith lang. I'm telling this because we cannot act by faith na hindi natin alam ang katotohanan. That's the reason why I asked the doctor, Doc, give me all other tests. Pengi ako ng test. Ano pa ba yung iba yung test dito? Yung ginanong kay doctor. Doc, ano pa ba yung ibang test na hindi mo pa nagagawa? Sabi niya, ito, ganyan-ganyan. Mahal to, ganyan-ganyan, pero sige, gawin mo. Sabi ko, Doc, bigyan mo ko recommendation para po mas makamura kami. So, binigyan niya kami ng recommendation. And we had the result. Pinaano namin ganyan-ganyan. So, yun, we did the process. Pero, ang nakakatuwa sa Lord, even though there were times na may nagsabi po sa akin personally, nakaka-down yun kasi in a sense na, siguro sa akin personally, emotional, hindi naman po talaga ako emotional, pero nung ako po is nabihan na, nanay mo hindi mo papakontain, nanay mo yan hindi mo ginagawa ng paraan. Gets niyo po? Parang ako na yung walang kakwenta-kwentang anak dahil hindi ko pinakonfine yung nanay ko. But my reason for that is ako na naranasan ko magbantay sa hospital for 30 days sa kapatid ko. Na kami na nakaranas na rin po magpa-opera sa brain with my pinsan and we know how much it costs. And to undergo the same thing in the midst of pandemic, baka hindi na po namin talaga kakayanin. Not only physically, even financially, we don't have that budget. And at this point, sabi ko, Lord, we are at the end of the road, Lord, pero may Diyos kami. We cannot complain. And we cannot ask the Lord, Lord, bakit? Bakit ito nangyayari? Hindi tayo pupunta doon bakit? Kasi sobrang nahiya ako sa Panginoon. Dahil sa everyday na provision niya sa amin, may hiya na talaga ako. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Napakabuti po ng ating Diyos.
na even ang kasayahan natin ay pinlalo niya. Na kahit kapatid dumaan ka sa problema, ang nais ng Lord maging masaya ka. At sabi dito, rejoice in the Lord in all circumstances. Lord, paano ako magre-rejoice? Sinabi ng Panginoon, pray continually. Manalangin. Sundin mo lang yung salita ko and magiging okay ka. Napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti po ng Diyos na pinaglilingkuran niyo. Amen and amen. At kapatid, kahit nasa gitna ka ng pagsubok, hindi ka bibitawan ng Panginoon, pero huwag kang bibitaw sa Kanya. Huwag kang bibitaw. You have all the hope in you. Huwag ka lang bibitaw. And this song of thanksgiving to the Lord, let's sing together. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus, for all your love, for all your provision. We will rejoice because you are our God, and we will rejoice because our name is written in the book of life. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Inaawit po namin sa iyo ng pagpapasalamat po, God. Hallelujah, Jesus. We sing. In all circumstances, O Lord, we will rejoice in your name. Hallelujah. We sing to you, Lord. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging lakas. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako, Ama. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging lakas. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. Ng buong pagpapasalamat, Panginoon, sing. Ikaw lang ang pag-asa ko, ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palaging ko ay ikaw lamang. Sasambahin, pag-ibig man ay matinig, Jesus. Ang katotohanan, Panginoon, ay hindi nagbabago, O God. Ang iyong